Monica's POV. Ano naman ang kinalaman ng sasakyan na yon sa pagkawala ng kapatid ko? Kuryosong tanong ko. Di ako magaling magtagni-tagni ng mga kwento at pangyayari, kaya naman mainam na magtanong na lang ako kay Leonardo. Total siya rin naman na nagsabi sa akin dati na kapag may bagay akong di maintindihan, itanong ko sa kanya. Maaari kasing ang may-ari ng sasakyan na iyon ay siyang kumednap sa kapatid mo, o kaya naman may alam siya sa nangyaring pagkawala ng kapatid mo. Nasa po ko ang sarili kong bibig dahil sa mga sinasabi niya. Pwede rin naman na baka ninakaw ang sasakyan ng yon at ginamit sa kasamaan. Tapos inihulog sa isang palaisdaan nang matapos gamitin. Giit niya pa. Lalo naghalo-halo ang mga kaisipan at katanungan sa isip ko. Pakiramdam ko hindi kayang tanggapin ng isip ko ang lahat na impormasyong nalalaman ko ngayon. Napahilot na lang ako sa aking sentido at pumikit. Sa dinami-raming nangyayari ngayon, ano bang dapat unahin kong pagtuunan ng pansin? Alam ko rin maraming inaasikaso si Leonardo ngayon. Ayoko sana siyang gambalain pa sa problema ng aking pamilya, pero mukhang mas magaling ang investigador na inupahan niya. Just don't think about that too much for now, love. Hayaan na lang muna natin ang mga investigador doon. Aniya pa, bago ko muling hinila palapit sa kanya. Ang dapat nating pagtuunan ng pansin ngayon ay ang nalalapit na binyag ni Lindsay. Napabuntong hininga ulit ang mga nang maalala ko yun. Hindi pa nga pala ako nakapagpagawa ng invitation card para doon. Ayokong si daddy na naman ang magpakalat ng mga imbitasyon at baka magmukhang wanted din ang anak ko. Tulad ng nangyari sa amin ni Leonardo nung kinasal kami. Daig pa namin ang wanted nang magpakalat siya ng imbitasyon. Pinaskill ba naman sa halos buong bayan ng Mariveles ang pagmumukha namin? Kung hindi pa kami pagkamalang wanted, pwede mo ba akong samahang magpagawa ng invitation card? Nananansyang tanong ko. Of course, love. Anak ko rin yon, Monica. Talagang nag-aalangan ka pang magpasama sa akin. Napangawi na lang ako sa sinabi niya. Pakiramdam ko nga nagtampo pa ang bugok. Akmang sasagot pa sana ako na lumapit sa amin si Kyle na para bang nadudumi, hindi ko mawari. Sino naka-assign sa inyo ngayong dalawa? Maang na tanong niya. Lindsay pooped. Giit niya pa. Sabay kaming napabuntong hininga bago nagtinginan. Ikaw ang nakatokong mag-alaga ngayon. Bali walang sambit ko naman kay Leonardo. Love, ikaw na lang. Naglalambig na saan niya naman. Tumayo ka na, kayang-kaya mo yan. Sisiw lang yan sa'yo, love. Diba, maskulado ka? Muli kong giit na kinailing niya naman. Labag man sa kalooban niya, tumayo siya at pumunta sa hardin na malapit sa pool area. Pati ako sumunod upang tignan na rin kung ano bang ginagawa ng mga kolokoy doon. Pagkarating namin doon, ang laki ang mata ko sa nakita ko. Mga walang hiya kayo. Anong ginawa ninyo sa anak ko? Sino may pakana nito, ha? At malakas ang sigaw ni Leonardo. Habang ako naman hindi makagalaw sa kinatatayuan ko. Ano nangyari sa anak ko? Pasintabi sa lahat pero ang anak ko nanlulumahid sa dumi niya. Habang ang mga walang hiyang lalaki nagbabato-batopik na hindi ko alam kung para saan. Bakit Chad ang may kasalanan ng lahat ng bro? Ganito ang nangyari. Ilang oras lang ako nawala, nagbuka ng dugyot na hindi ko mawari ang anak ko. Si Chad, siya ang sisihin mo. Sagot naman ni Cipriano habang nakikipagbato-batopik kay Brian. Bakit ako? Maang nasagot naman ni Chad. Samantalang kayo ang nagpakain kay Lindsay ng chocolate? Giit niya pa. We ask you. Then you said it's okay. Giit ni Brian na mukhang sambako lang mukha dahil natalo kay Cipriano. You even said chocolates was her favorite sweets. And one more thing, ikaw ang nagsabing wag na siyang lagyan ng diaper, right? Buwelta naman ni Kyle na ngayon ay siyang kalaban na ni Cipriano sa pagbabato-batopik. Dahil tanong kayo ng tanong mga bobo at talaga namang paborito niyang chocolate. Bumaling pa si Chad kay Cipriano na seryosong nakikipagtuos kay Kyle at tinuro ang isa. And that best don't know how to put the diaper properly. Kaya naman sinabi kong wag nang lagyan. Sunod-sunod niya pang paliwanag. At bakit ba nagbabato-batopik kayo? Kurot noong tanong naman ni Leonardo na ngayon ay hawak ng hose. At walang pakialam na tinutok lamang yon sa anak namin na para ba nagpapaligo ng aso? Diyos mio, isa pa tong bugok na to. Ang sasakit nilang lahat sa ulo. Kung aksyon matalos, siya ang mag-uhugas ng pang-upo ng anak mo.
Sigaw naman ni Rinan. Ngunit dahil ginagawa mo na yan ngayon, salamat na naman. Dagdag niya pa. Love, help me here. Muling sigaw ni Leonardo at ngayon sa akin na nakatingin. Ngunit dahil stress na ako sa kanilang lahat. Kaya mo yan. Good luck. I said, then went inside the house again. Ilang oras matapos asikasuhin ni Leonardo ang anak namin, muli naming binilin si Lindsay kay Chad. Wala kaming ibang pagpapilian, kundi siya lang talaga. Dahil ang bruha kong pinsan na si Bella, mukhang wala akong balak na kausapin. Ngayon eto, sakay ng kotse ni Leonardo ay bumiyahe kami patungo sa palengke. Tingin ko naman mayroong mga shop doon na gumagawa ng invitation cards. Love, alam mo ba kung saan nakatira si Vanessa? Maya-maya tanong ko. Hindi siya lumingon sa akin pero sumunod naman siya ng oo. Pwede ba tayong pumunta sa kanya? I mean, sa bahay nila. Muli kong tanong. Alam kong taga rito rin sa Mariveles ang pamilya ni Vanessa dahil nakwento sa akin ni Leonardo na yun ang dapat na nasa ospital kami. Pwede naman, kaya lang may gagawin pa tayo, diba? Tsaka ano bang gagawin mo sa kanila? Kuryosong tanong niya. Simula kasi na na-confine si Chad, naging malapit kami ni Vanessa. Gusto kong personal na imbitahan siya para sa binyag ng anak ko. Simula rin kasi nung umalis siya dati sa ospital, nila namin siya muling nakita pa. Wala naman akong intensyon na masama at wala rin akong balak na kampihan kung sino man sa kanila ni Bella. Nais ko pa rin siyang kuning ninang na Lindsay sa binyag. Okay lang naman sa'yo na kunin ko siyang ninang ni Lindsay, di ba? Balik tanong ko kay Leonardo. Kumunot naman ang kilay niya at bahagyang tumingin sa akin bago muling tumingin sa daan. Who? Vanessa? Muli niya na namang tanong. Yes, I answered. Wala naman na sa akin ngayon ang nakaraan nila. At saka tulad din ang sinabi ni Vanessa sa akin, hindi na rin naman may babalik pang nakaraan. I admire her for that. Hindi siya marunong magtanim ng galit sa kapwa niya. Though, hindi ko lang alam kung sumababa ang loob niya sa akin or hindi. Ang mahalaga wala na sa akin yun ngayon. Ewan ko na lang kay Leonardo. Mukhang may galit si Vanessa sa kanya. Okay, kung yun ang gusto mo, wala namang problema sa akin eh. Anything you want, my love? Diba? Eksaheradang sagot niya. Ako talaga ang batas at siya ang dakilang tagasunod ko. Subukan niyang tumaliwas, makakatikim talaga siya sa akin ng bigwas. Maya-maya pa'y nakarating din kami sa palengke. Maraming tao at medyo masikip. This is my first time to go in the public market like this. Natigilan tuloy ako at napapaisip kung bababa ba ako ng kotse o hindi. O kaya naman, si Leonardo na lang uutusan ko. Di naman sa ayaw ko sa matang lugar o kaya naman takot ako sa tao. Sadyang di ko palang nasusubukang mamalengke. What now? Saan tayo pupunta? Napatingin ako kay Leonardo nang magtanong siya. Hindi ko rin kasi alam kung saan kami pupunta. What? You don't know where exactly are we going? Muli niya pang tanong. Kasi hindi ka pa nakakapuntang palengke. Maang na tanong niya. Napayoko ako at nahihiyang sumagot. Normal pa rin naman ako kahit di pa ako nakakapuntang palengke, right? Leonardo's POV. Habang di makasagot si Monica sa akin at samot-saring kaisipan na naglalaro sa aking isipan, my wife was normal but she does not experience living a normal life. Tulad ngayon halata sa mukha niya na first time niyang makapunta sa palengke. She looks so helpless. Malamang nahihiyain yan sa akin. But I find her cute. I smile with that thought. Come on, let's go inside the market. I said, then opened the door. Umikot na rin ako sa kabilang pinto para buksan siya. I am with you, okay? Tumango lang siya bilang sagot bago humawak na sa kamay ko. Hawak kaming pumaloob sa palengke kahit na nga ba napakaraming tao. Today is Friday. Siguro itong araw ng palengke sa lugar na to, kaya naman napakaraming tao ngayon. Ganda, bili na! Monica stopped for a while and looked at the old vendor who sells vegetables. Baka sa mukha niyang pagkahabag sa matandang babae na nakaupo sa lapag at naglalako. You want to buy those vegetables? I asked her. No, hindi naman ako marunong pamili ng sariwang gulay. Ang may redoma namin na namamalengke kaya siya nakakalam sa lahat. Sagot din naman habang nakatingin pa rin sa matanda.
na hindi man lang niya maalis ang paningin niya sa lola na nagtitinda. But I want to give her money. Can I? Nag-aaral lang tanong niya naman sa akin. Ngumiti lang ako sa kanya bago kinuha ang wallet ko sa bulsa. I gave her 500 pesos. Then she gave that to the old lady. Matapos yon, muli na kami naglakad. Hinahanap ang shop na pwedeng paggawaan ng invitation card. Love! Di ko maiwasang sigaw na biglang may dalawang lalaking tumatakbo at nabunggo siya ng isa. Peste! Are you okay? I asked furiously. Sorry miss, hindi ko sinasadya. Ninako kasi ng batang yun ang wallet ko eh. Sambit naman ang binatilyong nakabangga sa kanya. Ngunit sa kabiglaanan, di naman nakasagot si Monica sa kanya. Habang ako na may hininila siya palapit sa akin at niyakap. It's okay, just be careful next time. Ako na ang sumagot sa lalaki at iniwan na namin siya. Hey love! Are you okay? May masakit ba? Sunod-sunod namang tanong kay Monica. Umiling lang siya sa akin bago yumakap sa bewang ko. Iniwan ko naman siya nang di ko maiwasang mabangga siya. Bakit ganito kagulo sa palengke? Bakit may nagnanakawan? Bakit wala namang kaayusan? Tsaka kahit saan ako lumingon may mga nagtitinda pati sa lapag. Sunod-sunod na tanong niya. Hindi ko alam kung paano ko siya sasagutin dahil ganito naman sadya ang mga palengke. Ngunit dahil sa gustuhan kong maliwanagan siya, sinabi ko na lang kung anong sa tingin kong sagot sa katanungan niya. Maybe because of the policy and the way the government ruled this place? Nagtatakan tumingin siya sa akin na para bang may mali sa sinabi ko. Bakit? Sino bang mayor dito sa bayan ninyo? Maang natanong ko pa. Bella's father. Walang kaabog-abog naman na sagot niya. Bahagya pa ako nagulat dahil ngayon ko lang nalaman na mayor pa lang ama ni Bella. Matagal na siyang namumuno dito? Muli kong tanong. Tumango naman siya bilang sagot. Kung ganon, bakit ganito sa lugar niyo? Giit ko pa. What do you mean? Balik tanong niya naman. Kung maganda ang pamamalakad at may maayos na pinuno, baka hindi ganito dito sa lugar ninyo. Bale walang sagot ko. Totoo naman kasi, dalang maunlad at maayos na lugar ay dahil sa maayos at magagandang pamamalakad ng pinuno. I'm not against politics or whatever, I was just saying my opinions. Maya-maya pa'y nakahanap na kami ng shop na gumagawa ng lahat ng klase ng invitations. Nag-fill up lang kami ng form at nagbayad na rin kaagad. Nakuha rin namin kaagad ang invitation cards, pero ang souvenirs hindi pa. Na makapagbayad na kami at sa tingin ko na may okay na, niyaya ko na si Monica na umuwi. Mukha na rin naman kasi siyang pagod at gutom. Pupunta pa tayo kay La Vanessa, remember? Monica said with her eyes closed. I just said okay at minaniobra na ang sasakyan papunta sa bahay ni La Vanessa. Sa kabilang banda, na makita ko ng gate ng bahay ni La Vanessa, ininto ko na rin kaagad. Malaki na palang tindahan ng mama niya ngayon. Dati kasi simpleng tindahan lang to. Lagi rin kaming tumatambay sa tindahan nila dati kapag nagbabakasyon kami dito. Tao po! Kinatok ko rin ang bintana ng tindahan nila. Malamang hindi kami maririnig kapag sinabi ko pang sa gate ako kakatok. Ano yun? Bale walang tanong naman ni Ate Debbie, ang pangalawa sa panganay na kapatid ni Vanessa. Hala, Leonardo, ikaw na ba yan? Giit niya pa. Ngalitian ko naman siya at gumanti rin ng ngiti. Nariyan ba si Vanessa, ate? Tanong ko naman. Sumaya niya siya ng sandali at lumabas ng tindahan. Who's that? Monica asked curiously. Ate ni Vanessa, si Ate Debbie? Tumango-tango lang siya bago lumapit sa akin. Sakto naman bumukas ang gate ang akbayan ko si Monica. Pasok muna, Leonardo. Ay, may kasama ka pala? Gulat na sambit ni Ate Debbie na makita niya si Monica. Ngumiti ako at pinakilala ang pinakamamahal kong asawa. Asawa ko, Ate Debbie, si Monica. Nagdaupang palad silang dalawa na ikinangiti ko. Ang ganda ng asawa mo, Leonardo. Kaya pala pinagpalit mong aming bunso? Tatawa-tawa namang sambit ni ate bago kami tuluyang pumasok sa loob. Vanessa, ma, may bisita. Narito si Leonardo at ang asawa niya. Malakas na sambit pa ni Ate Debbie na siya namang kinagulat ng mama ni Vanessa. Aba, Leonardo, ikaw na ba yan? Mas gumwapo ka yata ngayon. Nagmano lang ako kay mama at ipinakilala din si Monica sa kanya. Kay ganda naman ng asawa mo.
Sandali, tatawagin ko si Vanessa. Tulog kasi ng tulog ang isang yun eh. Giit niya pa. Vanessa's family seems nice, Monica said smilingly. Tama naman siya. Mabait ang pamilya ng ex ko kahit nung naghiwalay na kami. Dumadalaw pa rin ako dito. Nung panahong ng ibang bansa siya, halos dito na ako araw-araw. Pinakausapan ko na silang huwag sabihin kay Vanessa dahil baka ako pang maging dahilan ng pagbagsak niya. Mataas ang pangarap ni Vanessa noon na siyang kinawala namin sa isa't isa at saka okay na rin naman kami, sa tingin ko. Monica's POV. Habang hinihintay namin si Vanessa, hindi ko maiwasang ilibot ang paningin ko sa loob ng bahay nila. It was so simple and yet a happy family lives here. Vanessa was very lucky. Ako kasi hindi ko malang naranasan ng simple, ngunit masayang pamumuhay sa rancho. Sino bang naghahanap sa akin? Pasigaw na tanong ni Vanessa. Ngunit napansin ko ang bahagyang pagkagulat niya nang makita niya kami ni Leonardo. Kaagad ako lumapit sa kanya at niyakap siya. Ngunit napansin ko ang bahagyang umbok sa tiyan niya na ikinakunot ng noo ko. Buntis ka? Kuryoso pero nakangiting tanong ko. Hinila niya ako paupo sa sofa. How are you? Muli ko pang tanong sa kanya. Okay lang naman ako. Kailan pa kayo dito? Balik tanong niya rin. Pansin ko ang pagkailang niya, ngunit ganoon pa man, pinakisamahan niya kami ng maayos. Halos magdadalawang buwan na siguro. I said and I gave her the white envelope smilingly. Sana makapunta ka. Giit ko pa. Binuksan niya yun at di nakaligtas sa akin ng ngiti na sumilay sa labi niya. Napansin ko rin ang bahagyang pagkislap ng mata niya. Napakadaling basahin ni Vanessa. Lahat ng emosyon kaagad na makikita sa mukha niya. Kahit paanong indeed nice and soft kind of woman. Hindi ko yata kakayanin kung sa pangalawang pagkakataon ay masaktan siyang muli. Because she doesn't deserve to feel the pain. She doesn't deserve to get hurt. Happiness, success, and kindness. That was all that she deserved. Sumilay na ang luha sa mga mata niya. But that was tears of joy for me. Tumingin pa siya sa akin at kinitian ako bago pinunasan ang luha niya. Van, gusto mong malaman mo narito lang kami kung sakaling kailangan mo? Napatingin ako kay Leonardo nang sabihin niya iyon. Puno ng sinseridad ang boses niya. Hindi ko rin inasa na sasabihin niya yon. Bakit? Para saan? Dahil ba buntis si Vanessa? May alam ba si Leonardo sa pinagbubuntis nito? O di kaya handa na ako magtanong pero inunahan ako ni Leonardo? Have you seen Chad? I mean, narito rin kasi sila. Maang na tanong ni Leonardo. Ngunit bago pa makasagot si Vanessa, sumingit na muna ako. Oo nga pala. Saan ba sila nagpunta ni Bella? Balik tanong ko sa asawa ko. Sa totoo lang, naiinis ako sa dalawang yon. Pinabantay ko sa kanila si Lindsay pero kung saan sila nagpupunta. Kuminsan pa nga kasama nilang anak ko sa gala nila. Tapos darating na mukhang gusgusin ang anak ko sa bahay. That couple? Sumasakit ang ulo ko sa kanilang dalawa. Stress na giit ko pa. Ngunit bigla ako natigilan at nanlaki ang mata nang mapatingin kay Vanessa. Peste, bakit ko nasabi yun? Hindi ko sinasadya na sabihin yun, pero nasabi ko na alangan namang bawiin ko pa. Minsan talaga hindi ko mapigilan tong bibig ko sa pagsasalita. Buwisit? Nang muli kong tingnan si Vanessa, isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi niya habang unti-unting bumabagsak ang luha mula sa mga mata niya.